Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin mo akong Nika, isang estudyante. Meron akong mga kaibigan, si Lian, Chris at Ann. Magkakasama din po kami sa iisang kwarto. Nagdodorm po kami at magkaklase din. Ito pong karanasan namin ay nangyari 2 taon na ang nakalilipas. Isang katuwaan lang na nauwi sa isang karanasang hinding-hindi namin malilimutan. Tanda ko pa noon na galing kami sa birthday party ng isa naming kaklase. Masaya lang kami noon, madaming handa at marami ring regalo. Nagbukas ng isang regalo yung kaklase namin na yon at laking gulat namin nang mabuksan niya. Isa itong Ouija board. Tinanong niya kami kung nakapag-try na ba kaming makapaglaro noon. Lahat kami ay umiling at sinabing hindi pa. Gusto niyo bang itry natin to? Tanong pa niya sa amin. Ayoko, nakakatakot. Baka mamaya ay may matawag pa tayong masamang espiritu. Kaya wag na lang. Sabi ko. Sige, kayong bahala. Kung ready na kayo, pwede nyo naman itong hiramin. Try nyo sa dorm nyo para mas creepy. Dumaan ng ilang araw, nagulat kami nang biglang nagsalita itong si Ann. Gusto niya daw matry yung Ouija. Parang nakaka-excite daw yon. Ang lakas ng trip mo. Nakakatakot kaya yon? At saka, saan mo balak gawin? Sa dorm natin? Oo, sana. Kasi di ba maraming kwentong kababalaghan dito sa atin? Try lang natin. Malay nyo, hindi pala totoo yun. Hindi naman tayo marunong gumamit nun. Mag-aaksaya lang tayo ng oras at panahon. Sabi ko. Meron naman sigurong instruction dun sa kahon. Pwede nating hiramin yun sa kanya para mapatunayan natin sa kanya na hindi yun totoo. Sumang-ayon naman kami sa plano ni Ann. Bumili na din siya ng kandila. Nagulat pa kami at kulay itim pa ang binili niya. Isang gabi pagdating namin sa dorm ay may kinuha itong si Ann sa may labas. Nagulat kami. Dala na niya ang Ouija board. Kinakabahan ako ng mga oras na yon. Ano, ready na ba kayo? Wag na lang kaya nating ituloy, sabi ko. Si Nika naduduwag na. Saglit lang naman to. Ititigil din natin agad pag walang nangyari. Pumasok na kami sa kwarto. Pinatay na ang ilaw at inilagay na ang board sa sahig. Umupo kaming 4 paikot sa Ouija board at sinindihan ang mga itim na kandila. Tanging ilaw lang ng kandila ang nasa dilim noon. Si Ann ang naglilid sa amin kung ano ang mga dapat naming gawin. Dahan-dahan kaming naghahawak kamay habang bumubulong itong si Ann. Hindi ko alam kung nagdadasal ba siya. Sabay-sabay naming ipinatong ang aming mga daliri sa panturo. May gusto bang makipag-usap sa amin ngayon? Wika ni Ann. Walang nangyari noon. Ang tagal naming nag-iintay pero hindi man lang gumalaw ang panturo sa board. Uulitin ko, may gusto bang makipag-usap sa amin dito? Pag-uulit ni Ann. Ngunit wala pa din, kaya naman tinanggal ko na ang aking daliri sa panturo. Ganon din si Lian at si Chris. Sandali lang. Gumalaw. Sabi ni Ann. Hindi nga. Gumalaw ba talaga? Nagulat kaming 3. Sabay tanong kay Ann. Biro lang. Tara, last na to. Ulitin natin ulit. Magseryoso na kasi kayo para naman matapos na tayo. Ang gulo-gulo nyo eh. Sabi ni Ann. Sa pangatlong pagsubok namin na yon, ay doon na ako nakaramdam. Lumamig sa paligid. Iba ang hangin. Parang may dumadaan sa likuran ko.
May gusto bang makipag-usap sa amin dito? Sabi ni Ann. Gumalaw ang panturo at dahan-dahan itong tumapat sa yes. Ibig sabihin ay may espiritu ng gustong makipag-usap sa amin. Pwede ba naming malaman kung ano ang pangalan mo? D. E. M. Ilan taon ka na? Lalaki ka ba? Good spirit ka ba? At tumapat ito sa no. Kinabahan na ako at natakot, ganon din si Chris at si Lian. Huwag niyong tanggalin yung daliri niyo. Kailangan nating tapusin ito para walang masamang mangyari sa atin, sabi ni Ann. Hanggang sa maya-maya ay may naririnig kaming tawa. Parang ang lapit lang nito sa mga tenga namin. Tawa ng lalaki na parang galing sa ilalim ng lupa. May malakas na hangin pa na hindi namin alam saan ang gagaling, dahilan para mamatay ang kandila. Dumilim ng sobra ang paligid. Takot na takot kami noon at magkakahawak na kami ng kamay. Sinindihan ni Ann ang kandila, nang maya-maya ay kusa ng gumalaw ang panturo, kahit wala na doon ang mga daliri namin. At ang pangalang nabuo sa board ay D. E. M. O-N. Nagdali-dali namang tumayo si Chris at akmang lalabas ng kwarto. Napasigaw ito bigla dahil sa may salamin may imahe ng isang lalaki. May sungay ito. Nandilisik ang mata. May pangil. Isa itong demonyo. Nagsisigaw na kami sa takot noon habang tumatawa ng malakas ang lalaking demonyo. Binato ko ang salamin at pinipilit buksan ang pinto. Ngunit hindi ko ito mabuksan. Sa sandaling yon ay natulala sa takot si Ann. Andun pa rin siya, nakaupo sa sahig. Sinampal ko siya para matauhan siya. Bumalik naman ito sa ulirat. Andun lang kami sa pintuan, nagsisisigaw na sana ay may tumulong sa amin. Habang galaw ng galaw ang planshet at kung saan saang letra na ito tumatapat, kasabay ng pagtawa ng demonyo. Ang tagal naming sumisigaw doon, pero walang nakakarinig sa amin. Nag-iiyakan na kami sa sobrang takot. Nang maya-maya, nang mapalingon ako sa may bintana, ay nandun na ang demonyo. Papalapit ito ng dahan-dahan sa amin. Nakita namin ang kabuuan ng kanyang anyo. Isang dyablo. Demonyo. Hindi ko malilimutan ang takot na naramdaman ko noong mga oras na yon. Nagkukubli lang kami sa isang sulok. Nang maya-maya, si Lian walang takot na kinuha ang Ouija board. Hinampas niya ito at sinira. Sumisigaw pa ito habang umiiyak. Bumalik ka na sa impyernong pinanggalingan mo! Pagkatapos noon ay biglang nawala ang malakas na hangin. Nawala ang malakas na tawa ng demonyo at kasabay nun, nawala din ang nakakatakot na diablong nagpakita sa amin. Nabuksan na din ni Chris ang pinto ng kwarto. Dali-dali kaming kumaripas ng takbo palabas ng dorm. Laking gulat namin, ang daming dormmates sa labas.
Ni wala man lang isang tao na nakarinig ng sigawan namin sa loob. Halos mapaos na kami kakasigaw noon. Kinalma muna namin ang aming mga sarili sa labas. Si Ann, tulala at hindi makapaniwala sa nangyari. Pero kaming tatlo, ganun din naman, pare-parehas ang nararamdaman. Hindi kami makapaniwala sa nangyari sa amin. Kinabukasan ay nagdesisyon kami na sunugin ang Ouija board. Babayaran na lang namin sa may-ari. Kesa naman maranasan niya din kung ano ang naranasan naming kababalaghan. Linggo-linggo kaming umaattend ng mass, humihingi ng tulong kay Lord para sa aming proteksyon at ilayo niya sana kami sa demonyo. Yon ang una at huling nakakita kami ng demonyo. At syempre, yung trip na ginawa namin na yon ay hinding-hindi na namin uulitin kahit kailan. Isang magandang araw po, Madam Angel. Ako si Kaylin. Ibabahagi ko lang ang aming karanasan sa lumang bahay ng lola ko. Bahay bakasyonan na namin ang lumang bahay ni Lola. Bumibisita lang kami kapag may okasyon. Kaarawan ng nanay ko noon. Kasama naming nagbakasyon doon ang tita kong si Tita Luna at ang anak niyang si Lynn, na halos kaedad ko lang. Ang bahay ng lola ko ay parang sinaunang bahay pa, yung tipikal na pang-horror movie. Pero sanay naman kami, at sa tagal naming nagbabakasyon doon ay wala namang kababalaghan na nangyayari. Sa sobrang kulit naming magpinsan ay kung saan-saan kaming parte ng bahay ng lola namin napadpad. Nakarating kami sa bodega na hindi namin alam na meron palang ganun. Nakalak noon ang pinto. Pero dahil curious kami kung ano ang nasa loob, kaya pinilit namin itong mabuksan. Sa loob po ng bodega ay kung ano-ano lang ang nakatambak. Mga sirang gamit na pangbahay, sirang lumang TV, mga upuan, mga lumang picture frame at kung ano-ano pa. Meron dun isang malaking box. Binuksan namin ni Lynn dahil na curious talaga kami sa laman. Inisa-isa pa namin yung nilabas. At sa pinakang ilalim ay may nakita kaming lumang board. Hindi pa namin alam kung ano ang tawag doon. Binuklat namin ito at nakita namin na may mga letters ito at may yes and no pa. Nagtatanungan lang kami ni Lynn kung ano yon, pero syempre hindi naman namin alam dahil parehas pa kaming bata noon. Narinig namin ang tawag ni nanay. Hinahanap na kami, kaya dali-dali kaming umalis na ng bodega at iniwan doon ang board. Nang nasa hapagkainan kami ay nabanggit ko ito. Sinabi ko na may nakita kaming laruan doon sa loob ng bodega. Agad naman kaming pinagsabihan ni Tita Luna na huwag nang pumunta sa bodega at baka daw may ahas na doon sa loob. Kinabukasan ay dumating ang isa pang kapatid ni nanay, si Tito Juan. Kasama nito ang asawa at ang anak na si Miguel, na matanda lang sa amin ni Lynn ng 1 taon. Nang abala ang lahat ay inaya ko si Lynn at Miguel na maglaro sa labas. Naboring naman kami noon dahil wala kami mapaglaruan. Kaya naalala ko yung laruan na board sa may bodega. Kaya nagpasama ako sa kanila para kuhanin ito. Pinakita namin yon kay Miguel at ang sabi niya ay Ouija board daw. Hindi daw yun laruan. Pantawag daw yon ng mga masasamang espiritu. Hindi naman kami naniniwala sa kanya. Sabi ko ay laruin namin yon dahil gusto ko lang matry kung paano ito gumana.
Umupo kaming tatlo sa sahig at dahil si Miguel ang nakakaalam, siya ang nagsabi na ilagay lang namin ang aming mga daliri sa planshet. Gagalaw daw yun kapag meron na talagang spirit sa paligid. Kung may spiritong naririto ngayon sa lugar na ito, hinihiling namin na pagalawin mo ang planshet, sabi ni Miguel. Ilang minuto ang nakalipas ay sandaling gumalaw ang panturo ng Ouija board. Natakot na kami ni Lynn at sinabi kay Miguel na huwag na lang namin ituloy yun. Pero hindi ito pumayag at patuloy pa din siya sa kanyang ginagawa. Kung handa ka nang makipag-usap, pagalawin mo ulit ang panturo sa board at sagutin ang tanong ko. Binubuksan namin ang pintong ito sa sandaling ito lamang. Sabihin mo ang pangalan mo. Gumalaw-galaw ito at nagpaikot-ikot sa mga letra. Mabilis, pabilis ng pabilis. Hanggang sa nabuo ang mga letra. L, O, L, A, Lola. Napatanong na noon si Lynn kung ang lola namin ang espiritong aming natawag. Nang maya-maya ay napasigaw ito dahil may bumulong daw sa kanya ng oo. Nakaramdam na kami ng takot noon. Saglit lang namin yung ginawa at hindi na po namin tinuloy. Napangunahan na din kami ng kaba at takot. Tinanggal na namin ang aming mga daliri sa panturo pero nagkusa na itong gumalaw. Kitang-kita ko ang takot at gulat ni Miguel at saka ni Lynn habang nakatingin sila sa board. Maya-maya ay kusang naggagalawan ang mga gamit sa bodega. At andun na lang ang gulat namin dahil lumulutang ang puting kumot na nakapatong doon sa lumang mga gamit. Nagkokorte itong tao. Nagsisigaw kami habang tumatakbong bumalik sa loob ng bahay. Umiiyak ako noon, yumakap sa nanay ko. Agad ang pag-aalala nila at tinanong bakit kami nag-iiyak. Kwento namin ang lahat, ang mga nangyari na pagpaparamdam sa amin ni Lola. 5 taon na po kasing patay ang lola namin, kaya hindi din namin alam kung talagang spirito niya yun o ng iba. Pinagsabihan nila kaming huwag nang gagamitin ang Ouija board dahil baka mapahamak pa kami. Ibinalik ni Tito Juan sa kahon ang Ouija board. Tinali pa niya para hindi na namin ito mapaglaruan ulit. Pagkatapos ay nilak na niya ng tuluyan ang bodega. Paano pala kung hindi yun ang totoong kaluluwa ni Lola? Dahil sa kamusmusan namin noon, ay muntik pa kaming mapahamak. Pagtapos noon na nangyari ay wala namang kakaiba pa kaming naramdaman. Nagpapasalamat pa din kami dahil ngayong malaki na kami, saka lang namin napagtanto na hindi pala namin natapos ang paglalaro ng Ouija board. Sabi kasi ng iba, dapat pag sinimulan, dapat ding tapusin para hindi kami masundan ng masasamang espiritu. Pero awa ng Diyos, yun ang una't huli naming nakaranas ng ganon. Wala na ding nakakaalam kung asan yung Ouija board. Sabi ay sinunong na daw ng bagong nakabili ng lumang bahay ni Lola.